Kung na kanyo rin may graduate na mga nakasakit, baka nababasan. Anyway po, Happy Father's Day sa lahat po ng mga, siyempre, tatay. Pwede na rin po sa mga natay, yung nanay ka, pero ikaw ang tumatayong tatay. Amen po ba? So, excited ho ba kayo sa gabing ito? Umaasa ho ba kayo na tatanggap po kayo sa Panginoon sa gabing ito? Amen. Kasi kung di ka po nag-expect, that means wala kang faith, hindi ka natanggap. You need to expect na makakatanggap ka sa Lord. Something good is going to happen tonight. Amen? Nasa series po tayo ng The Importance of Prayer. Ang kahalagan po ng pananalangin sa isang Kristiyano. Alam po natin, kapag hindi ka nanalangin, mamamatay ang buhay Kristiyano mo. Hindi ka lalago kahit anong gawin mo. Kasi po, yung fellowship mo, yung connection mo sa Lord, hindi mo inalagaan, yung relasyon mo sa Lord, hindi mo inalagaan. Because prayer is not just asking, pleading about your needs. Prayer is communing with God to know Him more at ikaw ay mapalakas and patuloy na ma-familiarize ka sa kanyang boses. Kasi po, yung madalas mong kasama, malayo pa lang, no, kahit po sa phone, narinig mo at alam mo yung boses, kilala mo bakit madalas kayong nagsasama. Amen? Kasi panahon po namin, ganyan, nung panahon ng baloy po, zero, kaya ba't 9, nakapangalahutan number. Pero pag, hello, alam mo kagad kung sino po yung kausap mo. Kasi madalas mo siyang kausap. Pag madalas mong kausap ang Lord, alam mo yung boses galing talaga kay Lord o sa diablo. Amen. So napag-aralan po natin ng mga nakaraang Sabado, prayer builds intimacy with God. This is the main po ng Panginoon sa atin. Why He created us is to create a family, a relationship. Sabi ko nga po sa inyo, napakaraming magagandang angels in heaven. Why He created man? Kasi po ang mga tao, we were created after His image and likeness. Kakaiba po tayo. Mga anak po tayo ng Diyos. Gusto po niya ng pamilya, ng relasyon. Amen. So walang magpapamilya ang hindi nag-uusap. Walang anak na hindi kinakausap ang ama. Amen. Kung tunay kang anak, lagi mong kausap ang ama. Amen po ba? Kaya ngayon, kung di ka pa anak, simple lang po na maging anak ng Diyos. Dahil ang sabi po ng Bible, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos, kundi ang mga tumanggap lang kay Kristo. John 1:12. Those who believe in Him, those who receive Him, has given what? The right to become children of God. Sa Romans 10:9, if you confess from your mouth and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Maniwala ka lang, i-confess mo sa bibig mo na si Kristo nga ang tunay na tagapagligtas, namatay siya sa krus, muling nabuhay at muling babalik. Kung pinaniniwala mo ito sa iyong puso, ligtas ka, kapatid. Ganun lang po kasimpleng maligtas. Ang mahirap po, yung manatiling ligtas. Paano ka magpapatuloy? Kaya nga po, we need prayer. Sa napag-aralan po natin, pray, sabi na Panginoon, watch and pray so that you will not fall into temptation. Now, yung second Saturday po natin, prayer brings peace in times of anxiety. I think last week pala to, no? Yung po kapag nagiging masyado ka ng worried, stress ka na, you can pray. Why worry when you can pray? Remember, let me remind you again, the prayer of a righteous person. Sino po yung righteous person? Yung tumanggap sa Panginoon. Ginawa tayong matuwid ng Panginoon sa 2 Corinthians 5:21, God made Jesus to be sin for us so that in Jesus we might become what? The righteousness of God. Nakakapangilabot pong title yan. No, yung sabihin mong, I am the righteousness of God. Pero too good to be true, yet it is true. Kung na kay Kristo ka, you are the righteousness of God. So sabi po ng James 5, ay nakse, 5:14 or ano, basta nandun po, ay 5:16 pala, the prayer of a righteous person is powerful and effective. So we became righteous because of Jesus. Pag nag-pray ka, nanginginig ang diablo. Hindi takot ang diablo dun sa masyado kang active, marami kang binabasang Bible. Ang Bible po, memorize ng diablo. Di po siya takot dyan. Takot siya kapag ikaw ay nananalangin, nakikipag-connect ka sa Father. Anong ibig sabihin po ng Father actually po? No,
one of the meanings of Father in the Bible is source. He is the source of life, source of power, source of everything. So kung hindi ka kumukonekta sa source, sa pinanggagalingan ng kapangyarihan, wala kang kapangyarihan. And remember, sabi po ni Peter, ang diablo po ay parang leong maatungal, naghahanap ng masisila. The devil is like a roaring lion seeking whom he may devour. Palagay nyo, sino ang madaling masila? Yung prayerless person. Because a prayerless Christian is a powerless Christian. But a prayerful Christian is a powerful Christian. Kaya kung bakit, Lord, bakit ganitong buhay ko? Ang tanong, are you prayerful? No, yun po yung ano dyan. Lord, bakit siya lagi siyang parang panalo? Bakit meron siyang problema, pero bakit ang ganda niyang tignan? Parang wala siyang problema. Kapag prayerful ka, kapatid, kahit tambak ka ng problema, kahit tambakan ka ng problema ng diablo, aangat ka sa mga problema mo. Because powerful ka because of prayer. Lagi kang konektado sa source. Amen. So ngayon po, hindi ko na patatagalin. Medyo bibilisan ko po ito kasi I think hanggang 7:30 lang po ako. At uuwi na ako. Bahala na kayo nun. Di po, meron tayong second part, no? Prayer leads us into God's direction and wisdom. Sa panahon po natin ngayon, yung hinula po ni Daniel, sa book of Daniel, that in the last days, knowledge will increase. Nabasa niyo ba yung book of Daniel? No? May silang pong book of Daniel, no? 12 or 13 chapters lang po ata, yung book of Daniel. Sa book of Daniel, sabi niya, sa mga huling araw, mag-i-increase ang katalinuhan ng tao, karunungan ng tao. At they will run to and fro. Ngayon po, kahit saan pwede ka magpunta because of airplane. Wala pong sasakyan, walang eroplano. Nung panahon po ni Daniel, barko, meron po. Pero umaasa lang po ang barkong yan sa hangin. Yun po yung ano ho nila. Pero hinula po niya, napakarami pong ano ho ngayon. And kaya nga po, marami po sa ating marami sa mga tao ngayon confused. Ano ba ang susundin po nila? Kahit lang po sa gobyerno po natin Kung wala kang discernment, kapatid, no, sa gobyerno po natin, halimbawa sa mga senado na lang, sa mga kung wala kang discernment, kapatid, kahit 3 beses nang makulong yung salbahing senador, boboto ma pa rin. Hindi po problema ng kandidato yan. Problema ng mga bumoboto na, Diyang nino na mo. Diyang makanyanya yung Pilipinas yan. Ipata kayo, magreklamo ka. No? Kaya nga po pag nagboto ho tayo, kailangan natin ng God's direction and wisdom. Alway tang ini si Katsini. O limit ang binoto mo si Katsini. Mamuting-muting niya. Halaya. Naalala niyo ba ho ba nung during 80s and 90s kung gaano po kagagaling yung mga senador po natin? No? At saka gaano po sila karespetado? Ngayon, para ka nanunod ng batibot. Alam niyo yung batibot? Kung hindi nakakalam ng batibot, tanongin niyo yung ano niyo. Doon sa batibot, tayo na. Mga bata sa batibot. Kaya nga po lahat tayo, ano man ang kalagayan mo, kapatid, ikaw man ay magulang, ikaw man ay anak, estudyante, nagtatrabaho, ano man ang kalagayan mo, you need God's direction and wisdom. Proverbs 3:5 and 6, do not trust on your own understanding, trust in the Lord with all your heart. Huwag mong sabihin matalino ka. Walang matalino po sa atin. Siguro, masabi, ito matalino to academically. Hindi po talaga matalino yung mga nagiging top-notcher sa bar exam, na mayroong mga master's degree. Hindi po talaga matalino yan. Kasi po kung matalino yan, nasosolve nila ang problema nila. Pero alam niyo ba, hindi nila masolve ang problema nila? Dahil nga mangmang tayong mga tao, kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin ang Diyos. Hanggang yung alam lang po natin, gusto mo humaba ang buhay mo, medyo lang po, yung mga gamot-gamot. Pero yung mga gamot ngayon, gagamutin yung isang may karamdaman mo, sisirain ng lahat ang mga maraming, yung side effect, napakarami po niya. Bakit nga po kailangan natin ang direksyon ng Panginoon? Ako po kahit hindi pa ho tayo, sabi ko, bibilisan ko, 6:39 napin. Post, bagyaya.
19.5 years na po ako nagda-dialysis. I always ask God's guidance and wisdom. Lord, kailangan ba ito? Lord, kailangan ba ganito? Pati yung nakwento ko sa inyo na opera, dapat operahin po sa puso ang misis ko. Araw-araw nagpipray ako, Lord, talaga bang ma-opera ang misis ko? And yet, inahanda po namin yung down payment po namin about 300 to 400,000. Kasi abot po ng milyon yung operation niya sa heart. But linid po kami ng Panginoon, gumamit siya po ng isang tao, kliyente po ng misis ko na hindi siya dapat ma-opera. At na-discern ko yun ay boses ng Panginoon. Sabi ko sa misis ko, galing yan sa Lord. Hindi ka dapat ma-opera. Kasi sabi nga nung mamamatay ka sa edad mo yan kasi walang na-operang ganyang klase sa puso na nabubuhay. Kasi iba-iba po yung ng puso. Yung sa kanya po, yung butas niya malaki po. Sabi ng mga doktor, no? Sabi doon sa 2D echo po niya, tsaka yung ibang mga test po niya. Pero because of God's direction, that was 2018 of February, 2026 tanan din. Bali po, nandun ka bang magpahinak? Sabi ko, nantayan ni 2025, 2026 ako. Back to the future ko. 2026 na po ngayon, hanggang ngayon buhay po ang misis ko. Buhay pa rin po ako because of God's direction. Kaya nga po makinig kayong mabuti dito. Hindi pera ang solusyon. Ang solusyon, si Kristo. James 1:2-8, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault. It will be given to you. But when you ask, you must believe and not doubt. Because the one who doubts is like a wave of the sea blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such person is double-minded and unstable in all they do. Let's pray. Heavenly Father, guide us in your word. Open the eyes of our understanding, Holy Spirit. Lalo na po sa mga first-timers po namin, Lord. Bawat isa po sa amin, Lord, dalangin ko po na maunawaan po namin yung mensahe mo ngayon. Let there be a fresh revelation sa bawat isa, Panginoon. Change us from glory to glory as we believe and receive your word. And I declare healing, deliverance, salvation be upon your people tonight as I declare your powerful word, Heavenly Father. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po yung magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Now, I do believe this is yung po medyo matagal ng Kristiyano sa inyo, this is very familiar verse, yung pong consider it pure joy. Tingnan niyo po ito. Ituring mong purong kagalakan kapag marami kang problema. Many kinds. Marami kang problema. Ibig sabihin po dito, magsaya ka pag marami kang problema. No, pero iba po yung tawanan mo ang yung problema. Tinako ng problema. Iba po yung, sino bang umawit nun? Who definitely Aguilar. Tawanan mo ang yung problema. No, iba po yung tumawa ka. Pwede kang tumawa pero wala kang joy. Amen. Pero pwede kang hindi tumatawa pero meron kang joy. Amen. Kaya nga considered pure joy kapag marami kang trust. Bakit? Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Tumitibay ka. Yung pananampalataya mo tumitibay kapag hinaharap mo ang iba't ibang klase ng pagsubok. I tell you, this is very, very true. Kung babalikan ko po yung pananampalataya ko noong 2007, January 27, na nag-start po ako ng dialysis, malayo na po sa pananampalataya ko ngayon. Nandiyan po, ang napakaraming pagsubok. Ilang beses pong muntik na akong mamatay, na ICU, ang dami po. Pero every time na nagtatagumpay po ako sa bawat pagsubok, tumitibay po ako sa karakter, tumitibay sa pananampalataya. Pinupuro tayo, sabi ni Peter, na parang gold. Yet ang ating pananampalataya ay mas mahalaga kesa sa ginto. Kaya kailangan po natin ng pananampalataya. Let perseverance finish its work. Hayaan mo lang, harapin mo ang problema. Huwag mong takasan ang iyong problema. In Jesus' name. So that you may be mature, magmamature ka. Alam mo kapag mature na isang Kristiyano, hindi na yan napipikon. Hindi na yan madaling mainis. Kapag nagdadrive ka,
meron ka ng pagpapasensya. Kahit maraming kamote driver dyan, no? Kahit marami pa pong mga balasubas na driver, na gano'n ka, hindi ka na yung pong mood mo mag-iiba. Matured ka na kasi. Ngayon, kapag madali ka pang makipag-away, magtampo, tinatamad ka pa rin pumunta ng church, ang CU, baby Christian ka pa rin. Hey, Pastor, 20 years na ako. Undiyan pala, hindi ka na lumago. Bonsai ka. No, hindi ka na lumago. May bonsai, 50 years na, hindi lumalago, di ho ba? May pakinabang, pan-display lang. You know, alam niyo po, actually, bawal yan sa Lord. No, inaano mo yung ano niya. Yung, halimbawa po, nakita na po kayo ng mga bonsai na mga fruit-giving, nakita na kayo ng binonsai na bayabas, binonsai na, kasi, atis, ano pa yung iba. Kay Mito, may nakita na kayong kay Mito. Puta, palagay mo, wala rito. Maswelo ka blam sa resaya. Anyway po, no? Kaya nga po dito, inaano po sa atin ng Panginoon, sabi niya ho dito, magmamature tayo. Ngayon, pansinin niyo po, 2, 3, 4, ang sinasabi po ni James dito, it's about problems na harapin mo, kailangan mo harapin yan, magpakatibay ka, magpatuloy ka, magtiis ka sa problema para ikaw ay tumibay, ikaw ay magmature. Ngayon, ang sabi ni James, if any of you lacks wisdom, kung kulang ka sa karunungan, you should ask God who gives generously to all without finding fault and it will be given to you. Now, bakit linagay niya po ito? Because in the midst of problem, ang kailangan po natin is wisdom. Lord, di ba, anong unang tanong mo sa Diyos kapag, o kahit hindi sa Diyos, anong unang tanong mo kapag hindi mo alam ang gagawin mo? Yun nga, ano ang gagawin mo? Lord, nanggawan ko, di ho ba? Bakit? Wala ka kasing sapat na wisdom. So kung kulang ka ng wisdom, bibigyan ka ng Lord, sabi dyan, no, generously, marami. Hindi konti. Without finding fault. Wala hong condition. O dapat nakapag-pray ka, dapat banal ka, dapat ganito ka. No, ibibigay niya ang wisdom sa'yo without finding fault. Lahat po. Hindi po yan, dapat college graduate ka, hindi po. Kahit nga po walang pinag-aralan para talaga mapatunayan yung wisdom galing sa Diyos. Amen. So kung kulang kayo ng wisdom, sabi mo sa katabi mo, ating pag-asa, kapatid. Nung ngalakang wisdom. Kasi po, kapag hindi ka humingi ng wisdom, various kinds of trials, many kinds of trials, wala kang wisdom, misdan ka. Misdan na ka mo, makaninindi ako. Now, but when you ask, you must believe and not doubt. Kapag humingi ka, huwag kang magdududa because the one who doubts yung nagdududa. Ano kaya, bibigyan nga kaya ako ng Lord? Tutugon kaya ang Lord? Wala na, ang sabi po dito, no, but when you ask, you must believe and not doubt because the one who doubts is like a wave of the sea blown and tossed by the wind. That person, yung taong yun na mapagduda, should not expect to receive anything from the Lord. Wala siyang matatanggap. Such person is double-minded and unstable in all they do. Hindi ka nagtitiwala sa Lord. So believers should use prayer to seek direction, clarity, and wisdom when making critical life decisions. Number 1, first point po natin, start na ho tayo. Prayer is very important because it leads us to God's direction and wisdom. So we pray like King Solomon prayed. Kilala niyo ho ba si Haring Solomon? Napaka-conservative po niya. Binata. Hindi kayo makapaniwalaan po. Ilan ang asawa ni Solomon? 700. Ako mamasang Bible? Tapos, atin-atin na lang to. May mga kabit pa siya. Kaya katamo mo yun 300 po ang kabit niya. Dinaig niya yung kapitbahay mo na binabantayan mo. No? Anyway, pero siya po ay pinagkalooban ng kakaiba ng Diyos. Basahin po natin ang kanyang kwento. First case, kung paano po siya nanalangin. So, pray like King Solomon prayed. 1 Kings 3:5-14, at Gibeon, the Lord appeared to Solomon, Jesus' name, during the night in a dream. And God said, ask
for whatever you want me to give you. Nagpakita ang Diyos kay Solomon sa panaginip. Tinanong siya ng Diyos, humingi ka kahit ano, ibibigay ko. Tanong ko po sa inyo ngayon, kung kayo po'y tatanungin ng Diyos, humingi ka kapatid, na humingi ka anak, kahit ano ibibigay ko, ano po ang hihilingin niya? Kwarta o kahon? Okay na po makakasagot niyan. Ano ba ang hilingin nyo? Natuloy po natin na this is ano po, no? Kakaiba po ito. Dito lang, si Solomon lang po ata ang, na I don't know, no? Baka meron pang iba na hindi ko lang matandaan siguro. Tinanong siya, humingi ka kahit ano. Solomon, ibibigay ko. Ang sagot po ni Solomon, you have shown great kindness to your servant, my father David, because he was faithful to you and righteous and upright in heart. You have continued this great kindness to him and have given him a son to sit on his throne to this very day. Sinasabi niya, binigyan mo siya ng anak, siya po yun, na nasa trono ho ngayon. Now, Lord my God, ang sabi po ni Solomon, you have made your servant king in place of my father David, but I am only a little child and do not know to carry out my duties. Nung si Solomon po ay naging hari, he was about 19 or 20 years old. Punong-puno po ang Israelite. Ang border po ng Israel, mas malaki po. Hanggang po doon sa Lebanon, Syria, Assyria, papunta po ng Egypt. Malaki po. Ay, ang promised land po, hindi po yung ngayon. Kulang pa po yun. Kulang po talaga po yung mga katabi po nila. Sa Israel po pinagkaloob yun. During the time of Solomon, ito po yung ano. Kaya nga po napakarami pong mga Israelite po noon. Anyway, batang-bata po siya. Pero alam niyo ba kung sino po yung mga pinakabatang hari na ang Judah. Actually, hindi po Israel, Judah. No, si Joash at saka po si Josiah. Encourage ako po sa aking Bible na kasanting. Kaya sa aking Netflix ay Alben. Puta may nalbe ka Netflix, nakangkalangi. Ale? Tapos sabi, minyaya kong oras. Puta ang kaya, manalbe na kalo. Eh, luha na naman serious, ha mo. May lina na naman yung pitak. Kaya mo. Ne? Si Josiah at saka po si Joah, 7 and 8 years old. Naging hari po. But they were successful because of the Lord's direction and guidance. So, ang sabi po dito, bata lang ako, Lord, sabi niya, no, hindi ko alam kung paano ko gagawin itong obligasyon ko. So, he was anxious about his obligation as a king. He was not excited about his position. Hindi katulad sa Senado. They were excited, masyadong excited sa position. Ayaw nang bumaba. Pero nung elementary sila, ibobotok ng presidente, li, marine ako. Pero yan yung matuane, ala na akong marine. Yung kala ko kini, hanggat li kayo 13. No? Now, kaya nga po, ang mga matatanda, noon po, pinag-aangampanya yung mga batang, boto yan yung, gawin tayong presidente, mga bata, di ba, elementary. Pag tumanda na, boto nyo po ako. Ako lang po ang pag-asa nyo. No? Pag binoto nyo ako, mananalo ako. Siyempre. No? Kaya nga po, dito, hindi ko po alam kung paano ko gagawin ng trabaho ko. Your servant, verse 8 po tayo, your servant is here among the people you have chosen. A great people too numerous to count or number. Ibig sabihin po dito, during the time of Solomon, finulfill na po ng Diyos na ang magiging lahi ni Abraham ay hindi mo na mabibilang. Kung mabibilang mo yung mga bituin, ang sabi ng Panginoon kay Abraham, ganyan magiging karaming lahi mo. Sabi ni Solomon, napakarami nila, hindi mo sila mabilang. Hindi mo sila mabilang, sabi niya pa. Kaya nga natatakot siya. No, kung ilang pong hundreds of million po sila, hindi ko po alam, pero ang sinabi po dito, too numerous to count or number. Hindi po nagsisinungaling ang Bible. Ibig sabihin talagang napakarami po ng mga Israelites during this time of Solomon. So, give your servant, ito ang hiniling niya. Give your servant what? Ng army, ng books, na pag-aaralan niya. Bigyan mo ko ng wifi, Lord, para mag-google ko. Hindi po, sabi niya, give your servant a discerning heart to govern your people, meaning wisdom, and to distinguish between right and wrong.
Na malaman ko kung anong ang mali. 19 years old, 20 years old na siya, di ba niya alam ang mali at tama? Kung yung basic na kamalian lang alam po natin, yung pagsisinungaling, tama o mali? Mali, yung iba nag-iisip pa yan. Ano kaya? Naglaram ko paanan din Sabi ko, malapit na mi, pero malayo pa mi. Yun pong ganun, huwag kang papatay. Ang pagpatay, mali, di ho ba? Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Lahat po yan, mali. Pero there are things that it seems good, but they are not God. Meron pong ganyan libro si John Bevere. Good or God. For example, Lord, once a year lang itong birthday ng aking kaibigan. Hindi mo na ako magsasabat service. Puta, mag-replay ka niya ng ILBN Hindi mo na. Good or God? It seems good, parang may concern siya. O kaya, sabihin na natin, Lord, once a year lang ang birthday ng aking mga magulang. Pwede bang hindi mo na ako mag-attend? It seems good. Pero ang sabi ng Lord, kung uunahin mo siya. Parang good, no? Eto pa ho, bato-bato sa langit. Baka sabihin nyo, yan na naman. Lord, enrollment po, maraming ganyan, maraming gastusin. Hindi mo na po ako magta-tithes and offering, Lord. Naintindihan mo naman, Lord, di ba? No? Di ba, Lord? Naintindihan mo? Palagay nyo, right or wrong? Wrong. Kapag inuna mo ang Diyos, yung pangangailangan mo, para mo sinasabing, Lord, hindi mo naman ako pagpapalain. Ito na lang talagang pera ko, hindi mo naman ako bibigyan. Kaya wag mo na ako magbigay sa iyo, Panginoon. Bakit hindi alam niyo bang, every time we offer, nanonood ang Panginoon? Nasa Bible ba yan? Opo, nasa Bible yan. Makikita niyo po sa Gospel. Sabi niya sa mga disciples, kayo, manood tayong nag-offering. Pinapanood yung offering. Tingnan niyo, ang daming mayayaman. They give out of their surplus. Yung sobra-sobra nila. Pero yung this widow, ang sabi niya, yun na ang lahat, 2 kusing. Kaya kapangpangan, adwa niya mong 5 duling. Pinagkaloob pa niya. Hindi po siya binawal ng Lord. Yung iba, babawal, ay, wag mo na kasi, hindi ka na Hindi siya binawal ng Lord. Kasi bakit? Alam ng Diyos, kapag inuna ng babae yun, kahit yun na lang niya, alam niya pagpapalain siya. Kaya iniisip natin kung minsan, parang mali. Hindi naman ako nagtatides, pero pinantutulong ko. Good or bad? Kaya ito po inihiling ni Solomon. No, to distinguish between right and wrong. Kasi kung minsan, hindi natin alam kung anong tama at mali. Yung obvious na mali, alam po natin. No, yung mga ganyan. Pero kung hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi mo alam kung anong, ito pa, yung anong, hindi mo na ako, iwasan ko muna siya. Pinatawad ko na siya, pero ayoko siyang kausap. Good or bad? No? Hindi po, kasi nagpatawad ka talaga, kaya mo siyang kausapin. No? Alam mo kapatid, kung para mapatunayan mo na talaga nagpatawad ka, regaluhan mo siya ng mamahalin. Kaswelo na, pildak kay papasto. Kung minsan di po natin nalalaman dahil sa sama ng loob natin o sitwasyon natin, akala natin tama tayo. Ay Lord, hindi mo na ako mag-a-attend. Umaambon-ambon. Baka sipunin ako, Lord. Total may online naman, Lord, di ba? Oy, kayo maka-online. Ay, namamambon. Nakapali, actually. Kaya kamong email yaring gaya ini. Kapamiras kayo ini. Good or evil. Kaya, we need to distinguish between right and wrong. Kung minsan, hindi mo alam. Yung iba nga ho, nabubulag na. Alam na mali. May asawa na. Pumapatol pa sa ibang tao. Ang sinasabi niya, hindi naman masama ang magmahal. Nino pang sangkana na. Huling Solomon niya karakalasawa yan ang makanyan. Solomon kang wisdom kalupa ng Solomon. Pero alam niyo ba, kahit maraming asawa sa Solomon, hindi naman in-approve ng Lord yun. Hindi naman niya pinag-pray. Hindi yun. Kaya pagdating ni Kristo, ang design, buwat nung una kanya, ayaw ng Panginoon ng divorce. Ayaw ng Diyos ang divorce. Sabi ng Panginoon, no, kaya nga, yung lalaki, the man shall leave his father and mother and he will be one with his wife. Isang babae, isang lalaki lang.
Inano ko lang, baka po gayahin nyo si Solomon, detang Happy Father's Day. No? Kaya ko naman Kaya ko naman magtayo pa ng ibang pamilya, marami akong pera. Hindi ko mo marami kang pera, pwede ka nang mag-asawa ng marami, nakakatulad ng mga Muslim. Alam na po natin kung ano ang tama at mali dahil po sa Bible. Read the Bible para po magkaroon tayo ng wisdom. Amen? So, bakit po, sabi diyan, for who is able to govern this great people of yours, And then verse 10, the Lord was pleased that Solomon had asked for this. Nalugod, ang tuwang-tuwa ang Diyos, humiling po siya ng wisdom, si Solomon. Palagay nyo, bakit tuwang-tuwa po ang Diyos? Tuwang-tuwa po ang Diyos. Hindi niya hinihiling ang kayamanan. Tuwang-tuwa ang Diyos kasi hindi na siya gagastos. Hindi na siya gagastos, humingin siyang kayamanan. Tuwang-tuwa ang Diyos because wisdom is Jesus. Wisdom is Jesus. Nasa Bible ho ba yun? Pwede ho natin pakita, dagdag yun niya mo ni pastors. 1 Corinthians 1:24. 1 Corinthians chapter 1 verse 24. Sabi diyan, but to those whom God has called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God, and who is the power of God? And who is the wisdom of God? Jesus. Siya ang wisdom niya. Ngayon, sa atin din po, lundag po tayo ng verse 30, si Kristo ang ating wisdom. Ito po siya. Sabi po dyan sa verse 30, it is because of Him, si Jesus, of God, that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God. That is our righteousness, holiness, and redemption. Si Kristo. In other words, parang sinabi ni Solomon, give me Jesus to govern your people. Ang kailangan po natin, problema sa pamilya, o kaya ikaw ay manager, or kung CEO ka man, meron ba CEO dito, napakalaki ng company mo, you need Jesus. If you want wisdom, ask Jesus. Si Jesus po. And ang sabi din po ng, I think, Proverbs 4:7, pwedeng New King James, wisdom is the principal thing. It's the primary thing. Pag sinabing principal thing, wisdom is the principal thing, siya ang number one, nauuna. Kaya kapag meron kang hinihiling, hindi po kayamanan, wisdom ang kailangan po natin. Why? Alam na po natin ang sagot. Because wisdom is Jesus. Wisdom. Our wisdom, God's wisdom is Jesus. Therefore, ang sabi niya, get wisdom. And in all getting, get understanding. Sa NIV, gawin mo ang lahat, though it costs you everything. Kumuha ka ng wisdom. Amen. Alam niyo po, masarap po kasama yung mga taong may mga wisdom. Kesa karitang misdan ang gawang tama. Tabalog. The Lord was pleased that Solomon had asked for this. Verse 11, so God said to him, since you have asked for this and not long for long life, hindi siya humingi ng long life, or wealth for yourself. Hindi siya humingi ng long life, hindi siya humingi ng kayamanan for yourself, and nor ask God for death of your enemies. So, hindi niya rin niling yung mga kalaban niya, mga kaaway po nila, na mamatay na. But for discernment in the administering judgment. Another word for wisdom is discernment. Kaya dapat tayo mga Kristyano, meron tayong discernment. Na di-discern mo, yung tumatawag sa'yo, sabi, pwede bang bigay mo yung, anong tawag doon? Yung PIN, yung nag-i-scam, yung OTP. At tinakaman wisdom. Bakit kung minsan ano ho tayo, nabubudol-budol? Yung, magano ka ng 30, 50, 100,000, every week, makakatanggap ka ng ganito. Meron kang 5,000 check every week. Bakit? Kapag ikaw ay gahaman na, mawawala ng wisdom. Pag mukha ka ng pera, tapos sabi, Lord, bakit mo ako pinabayaan? Lupa kang pera. At hindi ka man nag-isip kung anong klaseng produkto yung merong ganong balik sa'yo, at sino itong mga taong ito, bakit yung kita binibigay sa'yo? Yung kita ba ng San Miguel, na napakayaman, nagbigay na ba sila sa
O pila kayo, bibigyan ko kayo ng mga tubo ko, makakita ko, Jollibee, McDo, yung mga malalaking ano. Hindi, tapos ngayon may lalapit sa yung ahente, mag-aano, naniniwala ka naman, nabibigyan ka ng malaking porsyento, weekly, ibabalik yung 50 or 100,000 mo na 5 to 10,000 cheque a week. So, binigay mo. Tapos sabi niya, alam mo, kanya, huwag mo nang gastusin yan. I-invest mo uli. Di ba? Ganyan ang nga, no? Para lumaki. So, lumaki, ini-invest mo. O, after 1 month, no? Wala na. Nawawala po ang discernment kapag matakaw ka sa pera. Nabubudol-budol ka. Kaya nga, sabi ng Lord, be content of what you have. Amen. Praise the Lord. So, ito, give me a discernment in administering justice. I will do, sabi po verse 12, I will do what you have asked, ang sabi ng Panginoon. I will give you a wise and discerning heart. No, in other words, wisdom, so that there will never be anyone like you. Wala nang magiging kamukha mo. Nor will there ever be. Hanggang ngayon, walang kamukha si Solomon. Solomon has more than 3,000 poems and songs. No, pila niya kanta yung Beatles, Koy. Paborito mo rin Beatles, 300. Solomon, more than 3,000 songs. More than. Yun lang po yung nakarecord. They believe, mas marami pa. And he can explain ano yung metamorphosis, he can explain ang snow, ang rain, lahat. He can explain science. Nasa ibang text po ito na libro, wala sa Bible. Pero even po yung Queen of Sheba, di ba? Yung Queen of Sheba nagpunta para alamin kung talaga yung hari ng Israel ay napakatalino. Nagdala po siya ng mga regalo, mga ginto kay Solomon. Pero nung paalis na po siya, sabi ng Queen of Sheba, ngayon naniniwala na ako kanya. Sabi niya, napakasaya siguro ng mga tao mo to have such a wise king like you. And then, ang sabi po ng Queen of Sheba, naniniwala na ako ngayon na hindi lang hearsay yung naririnig ko na napakatalino ng hari ng Israel. Dinaig pa sa narinig ko. Kulang pa. Di ba kadalasan kapag mayroong balita, exaggerated? Ay, balo yay kaya. Makaya mo, talagang sobra, grabe. Patang ngaki may aliyaman. Parang Boracay lang yan, nung first time ko, no? Tabi magkita mo sa brochure, ang ganda-ganda, no? Kasi during my time, nung bata, maliit pa yung sabi ng misis ko, nung nagdadialis na po ako nun, punta tayong, nagdadialis ako, hindi, kaya mo yan, punta tayong, Boracay. So nagpunta po kayo ng Boracay. Ito na po yung Boracay, kaya ako sa kanya. Bakit ang ganda-ganda dito? Di ba sa lahat ng pinuntahan nyo, pansinin nyo, pati yung mga hotel nyo, yung mga villa, pag nakita mo sa, wow, ang ganda sa picture. Putang akit mo eh. Makanya nga pala yan. Exaggerated. But not Solomon. Si Solomon, walang words para po i-describe kung gaano siya katalino. Sino ang tumalo kay Solomon? Sinabi niya mismo, now greater than Solomon is here. Sino nagsabi niyon? Greater than Abraham is here. Si Jesus po. Balo na yung Pastor Joe kasi napo na chuyak yung meeting. Siyempre, pastor ka, may balo ito. Sabi ng Panginoon, mas matalino siyang higit kay Solomon. Mas higit siya kay Abraham. Simply because he was the Son of God. Kaya nga ho dito, and then ang sabi po, moreover, ang sabi ng Panginoon, I will give you what you have not asked for. Ito po yung maganda. Yung hindi mo hiniling, dahil humiling ka, wisdom, at yung hindi mo hiniling, sabi ng Lord sa kanya kay Solomon, ibibigay ko. Ano yon? Ang sabi niya, both wealth and honor. Wow! Kaya wala pong sinyam. Ang palasyo ni Solomon, pati po yung mga utensils niya, ano ho yan? Mga ginto. Yung pong temple, puro ginto. Hulaan nyo, saan galing po yung ginto? Every year kumikita ang gobyerno ni Solomon 666 talents of gold. 1 talent of gold is 90 kilogram. Every year ang kinikita ng kanyang gobyerno, 666. Number of Antichrist. 666 talents of gold. Kayo na mag-multiply nun, 666 multiplied by 90 kilograms, napakayaman po. Pero saan po galing? According po sa history, it's not Africa, it's not India,
It's Philippines. Sa Butuan. Nanggaling na po ba kayo sa Butuan? Ang Butuan po, malalim po dati yan. Natakpan po ng, in the years past, natakpan po ng mga, dahil po sa baha, ng mga buhangin. Sa ilalim po yan, nahukay po nila during, 10th century, 9th century, 8th century, yung mga utensils po nila. Nasa museum po ito. Nung nagpunta po kami kasi ng Butuan, punta ka ng museum. Meron po silang sample na, pati po yung, actually, mga ano ho nila, ginto. Yung belt po ng lalaki, ginto. Mga kubertos po nila, plato, ginto. Sa Butuan po yan. Mayaman ang Mindanao. Hanggang ngayon, maraming ginto. Meron nga presidente, masyado siyang yumaman dahil sa ano. Pag presidente po, sila sa mga, inuubos po ng ginto ng Pilipinas. Akala mo maubos na ng time ni Solomon, pero ngayon marami pa. Pinagpala pong Pilipinas, party po tayo. Ang tawag po kung saan na anong lugar, Ophir. Alam niyo po yung Ophir? Ophir, disappear. No. Ophir ang tawag po noong panahon na yon sa Mindanao, sa Pilipinas. Tayo po ang nag-supply. Now, anyway, trivia lamang po yun. So, kaya napakayaman po ni Solomon. During the time of Solomon, walang value ang silver. Di ba mahal din po ang silver ngayon? Pero during his time, walang kwenta ang silver. Kung meron pong kuryente nung panahon ni Solomon, magandang gawin siyang kuryente kasi yung best conductor po sa electricity, kayo may electrician, alam nito, is silver, not copper. Second lang po yung copper. Kaya po mahal din po ang copper. Pero mas mahal ang silver. Pero during the time of Solomon, walang value. Pinayaman siya ng Diyos. So both wealth and honor, so that in your lifetime, you will have no equal among kings. Sa buhay mo, walang papantay sa mga hari. Kaya actually, pag samasamahin po yung mga hari nung paano ni Solomon, hindi sila abot sa kanya. And if you walk in obedience to me and keep my decrees and commands, as David your father did, I will give you long life. Did you know, when you embrace wisdom, Jesus, nandiyan po riches and honor sa kabilang kamay and long life sa kabilang kamay. Saan po yan? Dito pong kakay ko kayo, dagdag yun na lang mo po rin yung verse rin. Proverbs 3:13-16. Pwede ba natin tignan? Proverbs 3:13-16. Thank you, Jesus. Blessed are those who find wisdom, those who gain understanding. Tuloy-tuloy po natin. For she is more profitable than silver and yields better returns than gold. Masigit siya sa silver and gold, yung wisdom. She is more precious, yung wisdom po ang she dito. She is more precious than rubies. Nothing you desire can compare with her. Verse 16, long life is in her right hand, sa wisdom, and her left hand are riches and honor. Bakit ang binigay ng Diyos kay Solomon, dinagdag niya, is wealth, honor, and long life? Kasi nga po, kapag hiniling mo wisdom, meron kang wealth, honor, and long life. Kapag hiniling mo si Kristo sa buhay mo, number one, si Kristo sa buhay mo, hindi siya pumapangalawa kapag may birthday, hindi siya pumapangalawa kapag may okasyon, anumang na okasyon, anuman ang sitwasyon, number one, si Kristo sa iyo, meron kang wealth, honor, and long life. Praise the Lord. Kaya tama yung, ngayon, siguro ngayon, tatanungin ko kayo, kung tatanungin kayo ng Diyos, anong hihilingin nyo? Balo yun na yung sagot ngayon, nandin, ay Lord, pambayad kong utang. Lord, tuition fee. Magaganda po lahat ng yan. Pero nakakalimutan mo, si Jesus ang kailangan mo. Amen. So ngayon, kapag tinanong ka ng Diyos, ano ang kailangan mo? Wisdom, dahil si Jesus ang kailangan po natin. Amen. Yung iba, kahul pa rin eh. No? Pera pa rin at saka kahon. Now, prayer, tignan niyo po ito, prayer aligns our hearts with God's plan rather than our own desires. Nung nag-pray si Solomon, na-align po yung heart niya. Hindi po, bata siya actually. Pwede niya, opo Lord, gusto ko ng riches para sa mga barkada ko, makita nila, mayaman ako. Hindi niya nili kasi, inano niya, may obligasyon ako. Dapat ang unahin po natin,
yung binigay na obligasyon sa atin ng Diyos, pamilya o trabaho, ano man ang obligasyon mo, unahin mo yan. At hilingin mo si Kristo, wisdom. Amen. So when we surrender when we surrender our confusion, God replaces it with the wisdom and clear direction we need to fulfill our daily purpose. Number 2, prayer is very important because it leads us to God's direction and wisdom. So we pray like King Jehoshaphat prayed. Sino nakakalala kay King Jehoshaphat? Di ba naging topic po natin yan doon sa unfailing faith? Amen, ho ba? Naalala niyo po yung mga unfailing faith po natin? No? 3 months po atang series po natin yan. Meron na lang po ako hindi pinag-pray dyan eh. Yung unfailing faith of Clayton, nandiyan ba sila sa ano? No. Meron pa lang unfailing faith of Clayton, kakong. You know? Wala po sa Bible yung unfailing faith of Clayton. Pero minsan tumatayo siya dito. Ayun pala si Clayton, hindi nagpe-fail palang faith ni Clayton. Anyway, si King Jehoshaphat po, kung natatandaan nyo, bagamat King Jehoshaphat, pero hindi po siya fat. No? Hindi siya, actually, namamayat po siya dito. Meron po siya malaking problema. Basahin po natin 2 Chronicles 1-4 muna po. Sabi dito, after this, the Moabites, Ammonites, with some of the Meunites came to wage war against Jehoshaphat. Nagkaisa po itong tatlong bansa, Moab, Ammon, and Mount Seir, ang mga Meunites, upang lusubin ang Judah. Kunin ang lahat ng mga ginto, yaman po nila, no? Dahil alam nila napakayaman ng Judah dahil nga kay Solomon. So, some people came and told Jehoshaphat, nagsumbong sila, a vast army is coming against you from Edom. Na ang dami pong sundalo na dumarating po from Edom and from other side of the Dead Sea. It is already in Hazezon Tamar, that is in En-Gedi. Alarmed Jehoshaphat. Si Jehoshaphat po natakot, naalarma siya. Pero kapag naalarma ka, anong dapat mong gawin? Katulad ni Jehoshaphat, resolved to inquire of the Lord. Nag-inquire, nag-pray siya sa Lord. And he proclaimed a fast for all Judah. Nag-fasting po lahat, pati mga hayop po dito nag-fasting. Bata, matanda, nag-fasting, nag-pray and fasting po sila. The people of Judah came together to seek help from the Lord. Indeed, they came from every town in Judah to seek Him. Lundag po tayo ng 2 Chronicles 20, 14 to 22 naman po, kasi po yung 5 to prayer po ni Jehoshaphat yan, mahaba siya. Lord, di ba ikaw ang nagligtas sa amin dito, binigay mo ang lupang ito, ngayon kinukuha sa amin. We don't know what to do, Lord, but our eyes are upon you. Pagdating po sa verse 14, dumating po ang Holy Spirit. Sabi niyan, the Spirit of the Lord came on Jahaziel, son of Zechariah, propeta po ito, the son of Benaiah, and the son of Jael, the son of Mataniah, a Levite descendant of Asaph, as he stood in the assembly. He said, sabi po ng propeta, listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem, this is what the Lord says to you. Do not be afraid. Ang unang direction, ang unang instruction ng Lord, do not be afraid. Lagi po yan, sinasabi ng Lord. Di ba sinabi niya yan kay Jairus? Jairus, do not fear, only believe. Excuse po. Thank you, Jesus. So do not be afraid or be discouraged because of this vast army, for the battle is not yours, but God's. No, ang laban hindi sa iyo, sa Diyos. Noon po ito. No, noon po pwede mong declare the battle belongs to the Lord. Pero ngayon hindi po. The battle has already been won. Tetelestai sa krus ng Kalbaryo. Anong battle meron tayo ngayon? Personal battle. Kaya sabi ng Bible, fight the good fight of faith. Kaya nga po, we wrestle not against flesh and blood. May kalaban pa rin tayo. Ang labanan, individual na. May pananampalataya tayo, individual, pero kasama mo ang Diyos sa laban. No, we fight against principality, mga demonyo, this dark world. So, hindi mo na siya, mali na pong ipag-pray, Lord, the battle belongs to you. Yes, the battle belongs to me, and I already won the battle, sasabihin ng Panginoon. Now, stand up, stand in your position sa iyong victory. That's why, sinasabi natin, we fight from victory. We do not fight for our victory. We are already victorious because of Jesus. Kaya lang, ang diablo, pinipilit niyang agawin yung victory po
sa bawat isa po sa atin. When we fight for sa victory po natin, sa ating standing, sa ating status. Not yung maging natin ng victory. Amen. Pero ito po pero maganda pa rin po, sinabi, napakaganda actually, the battle, sabi po dyan, is not yours but God's. Tomorrow, march down. Ito yung, dito, una, do not be afraid. Bukas, sabi niyan, march down, mag-procession kayo, magmarcha kayo. Ito yung second, po ng Panginoon sa kanila. They will be climbing up by the pass of Ziz, and you will find them at the end of the gorge in the desert of Jeruel. So, tinuro ng Lord, nasaan yung mga kaaway? May direction. So, alam mo, gagawin po ng Lord, bibigyan niya yung direction sa iyo when you pray. So, dinidirect po si Jehoshaphat ng Diyos sa pamagitan ni Prophet Jahaziel. And then sabi po dyan sa verse 17, you will not have to fight this battle. Take up your positions. Tumayo lang kayo and stand firm and see the deliverance the Lord will give you. Ang inihiling ng Lord, humarap kayo sa gera. Pero hindi kayo lalaban, ang sabi ng Panginoon. Ako ang lalaban. Take up your positions, stand firm and see that manonood lang kayo kung paano ko kayo ililigtas. Judah and Jerusalem, do not be afraid. Inulit na muli po ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. And do not be discouraged. Go out to face them tomorrow and the Lord will be with you. Na ngayon, meron ng instruction, meron ng wisdom. Kapag nakarinig ka ng instruction ng Lord, merong wisdom, anong gagawin mo uli? Pray again. Katulad ni Jehoshaphat. Jehoshaphat bowed down with his face to the ground. He prayed again, nagpasalamat sa Lord, and all the people of Judah, Jerusalem fell down in worship. Nag-worship sila sa Lord dahil meron ng assurance, ako nang bahala. Meron ang instruction ko sa inyo, huwag kayong matakot, harapin niyo sila. Ako ang lalaban, sabi po ng Panginoon. Now, balisangan ko. Anyway po, balisangan ba talaga? El Nino, praise the Lord. Now, ngayon po, ang sabi po dyan, all Judah and Jerusalem fell down in worship before the Lord. Then some Levites, ang mga Levites po, ito yung mga nagtatrabaho sa temple. Mga Levites from Kohathites. Bakit po sila tinawag na Kohathites? Kumukuha po sila ng tithes. Walang biro po, kasi mga Levites po ang kumukolekta ng tithes. Pero, talaga kumukuha sila. Pero ito po yung pangalan ng kanilang ninuno, si Koha. At si Korahites, mula po sa ninuno ni Korah, yung pong nagrebelde. Si Korahites. Pero ngayon, I pray, wala na sanang Kohathites po sa atin. Meron pa hubang Kohathites sa inyo? Kumukuha ng tithes. And then, sabi diyan, stood up and praised the Lord, the God of Israel, with a very loud voice. Tignan niyo po, ang pagpupuri nila with a very loud voice. Bakit kayong mga born again, pag nagpupuri kayo, sumisigaw pa kayo, bingi ba ang Diyos? Hindi po siya bingi. Kasi kapag na-excite ka, you love the Lord with all your heart, with all your might, with all your strength, with all your mind, tinotodo mo. Di ba yung kapag yung pinapanood mong basketball team, sumisigaw ka? Shoot! Kay Pacquiao lang, di ko po matalimutan yan, lalo na po nung bata-bata si Pacquiao, Di pa po ako pastor, kukuha ng pay-per-view ang misis ko, alas 12, di ba? Mag-attend kami, 7 o'clock. So, pag nanonood na kami, tumang long story short, nakahiga ang misis ko habang nanonood kami. Pero kapag na siya, tatayo na siya, sige, Pacquiao, sige. Sumisigaw po siya. Kaingi mo ako makanya. Bakit po, na-excite po sa ginagawa po ng. Now, ito, ang mga taga-Juda, lalo ng mga Levites, excited po sila sa gagawin ng Diyos, kaya sila sumisigaw, Hallelujah! Pinagpuri po sila, Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Hindi po dahil bingi ang Diyos. Because ang nice ng Lord, we love Him with all our heart, our soul, our mind, our strength. Ibigay mo lahat, itodo mo. Pero ka rin kahit, di ba, todo-todo kay church, makanyang kaya. Hallelujah. Potang malbek ang basketball, maltoning kaya kang tonsil, kaya kakagulisak mo, tawya mo yung pupuryan mo. Ang chinichir mo, tao lang. Ang chinichir po natin dito, the King of Kings and the Lord of Lords. The God of all creation. Kaya pag nagpuri tayo, todo bigay. Amen. So nagpapuri sila with a very loud voice. Ngayon, nakakita na sila ng instruction. Ano bang sabi ni,
Uwi na tayo, sabi ni Jehoshaphat. Hindi. Uwi na tayo, meron na rin. Hindi po. Sabi niya, early in the morning, they left for the desert Tekoa. Sinunod yung instruction. Kapag nag-pray ka, binigay ka ng instruction ng Lord, sundin mo. Mag-pray ka pa, kahit pat merong instruction, hindi ka naman sumunod. Kaya ka napapariwara. So sabi dyan, as they set out, Jehoshaphat stood and said, listen to me, Judah and people of Jerusalem, have faith in the Lord your God, and you will be upheld. Have faith in His prophets, and you will be successful. So, have faith in God and have faith in His word, prophet, ang word. So, and then you will be successful. After consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and to praise Him for the splendor of His holiness as they went out at the head of the army, saying, anong kanta po nila? Give thanks to the Lord for His love endures forever. Siguro sabi ni Jehoshaphat, kasi nag-appoint siya. O kayong mga singers, dancers, tambourine, musicians. Ano natin? Anong kakantahin natin? Ano ba kakantahin natin na malungkot pa? Masaya? Hindi, masaya. Panalo na tayo. Awitin natin yung patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Hindi nagbabago. Kaya tayo hindi pababayaan ng Diyos kasi yung pag-ibig niya sa atin, hindi nagbabago, hindi nagmamaliw. Kaya magpasalamat na tayo. So, anong paano niya? Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is King, this is above all things. His love endures forever. Sing praise. Alam niyo po, ano po ang nangyari nung inabot dito? As they began to sing, nung nagpuri na po sila, as they began to sing and praise, the Lord set ambushes against men of Ammon, Moab, and Mount Seir who were invading Judah, and they were defeated. Ano pa lang, yung pong give thanks to the Lord. Lahat po ng kaaway ng Judah, pinatay ng Diyos. Alam niyo po, kapag nagpuri ka sa Diyos, kahit nasa harapan ka ng matinding problema na hindi mo alam kung talagang kung paano masosolve ang problema mo, pero sabi ng Diyos, solve na ang problema mo, ako ang magsosolve, magpuri ka. Kapag nag-start ka ng magpuri, kikilos na ang Diyos. Hindi kumilos ang Diyos hanggat hindi sila nagpuri. Amen. Kaya nga po, when you pray, you worship. Amen. When you worship, you pray and give thanks. At alalahanin nyo, lagi kayong mahal ng Diyos at hindi yan nagbabago. Amen. So pray and don't panic. Amen. Why panic when you can pray? Kung nagpapanik ka, mag-pray ka lang. Last point. Prayer is very important because it leads us to God's direction and wisdom. So we pray like Nehemiah prayed. We pray like Nehemiah prayed. You still remember Nehemiah? Sino po nakaalala kay Nehemiah? Cupbearer po ng hari, si Artaxerxes or Ahasuerus. No? Nehemiah's prayer demonstrates that seeking God's wisdom and direction creates a bridge between divine planning and bold organized action. Tingnan po natin ang buhay ni Nehemiah. Muli, sa Nehemiah chapter 1, beginning verse 1. Sabi dito, the words of Nehemiah, son of Hakaliah, in the month of Kislev, in the 20th year, while I was in the citadel of Susa, Hanani, one of my brothers, ang sabi po ni Nehemiah dito, galing sila sa Judah with some of other men. Now remember, dito po, dinusob na po sila, matagal na po silang dinusob. Actually po, magmula kina Daniel, Nebuchadnezzar, yung anak ni Belshazzar, Darius, and then so on and so forth, kay Darius, and then dito na, panahon na po hanggang sa panahon na po ngayon. So maraming taon na po ang lumipas nung linusob po ni Nebuchadnezzar ang Israel, ang Judah. So nasira po, so nakibalita po sa kapatid niya, kay Hanani, and I questioned them, sabi diyan, anong balita about the Jewish remnant that had survived the exile? And also about Jerusalem. They said to me, those who survived the exile are back in the province, are in great trouble and disgrace. Kawawa yung mga nag-survive sa exile. Sabi po ni Hanani, the wall of Jerusalem is broken down. Yung wall of Jerusalem, napakahalaga po sa isang syudad na may mga wall po noon. Pag sira ang wall mo, tinatawanan ka. They mock you. Saka sasabihin sa'yo, walang kwenta ang hari nyo. No, the wall of Jerusalem is broken down and its gates have been burned with fire. When I heard these things, I sat down and wept. For some days, I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. Nung narinig ko yung kalagayan ng aking bansa, ng aking bayan, ng aking mga kababayan, umiyak ako at nag-fasting ako, nag-pray.
And then lundag po tayo ng chapter 2. In the month of Nisan, in the 20th year of King Artaxerxes, when wine was brought for him, cupbearer po kasi nagsiserve ng inumin si Nehemiah sa anho. I took the wine and gave it to the king. I had not been sad in his presence before. Hindi nalulungkot po si Nehemiah. Sana maging katulad na laging masaya si Nehemiah. Actually, si Nehemiah po natin mababasa yung, I think, Nehemiah 8:10. No, this day is holy for the Lord. Pero yung pinakaano po dyan, the joy of the Lord is your strength. Masayahin po si Nehemiah. Tingnan niyo po yan. Ang pinaglilingkuran niyang bansa yung nanakop po sa kanila. Pero and yet, dahil may position siya sa ginagawa niyang trabaho niya, hindi para kay King Nehemiah, para sa Diyos. Di ba sabi ng Jesus Christ, sabi ni Paul, whatever you do, whether you eat or drink, do it for the glory of God, not for human masters. Because God will reward you. Kapag ang trabaho mo, ginagawa mo sa Diyos, kahit na below minimum ka pa, i-reward ka ng Panginoon. So si Nehemiah, kahit po hindi niya gusto yung hari, alam niyo po, sinasabi ko po ito nung kahapon, nakaraan. Sana tayo po, kahit tayo mo lang mga Kristiyano, kung sino po yung nahalal, at hindi nahalal po yung, hindi naboto yung gusto mong mayor, hindi naboto yung gusto mong presidente, respetuhin natin. Huwag tayong mag-away-away sa pamilya. Kaya kayong mamuting-muting. Kaya nga demokrasya, kung sinong nanalo, respetuhin. Kaya kung galit ka, nanalo si BBM, pikon ka. Makitid ang utak mo. Lumitaw na nga, nagdesisyon na ang tao. Hindi ba alam ng Diyos yan? Alam niya. Kung merong unang madidismaya, ang Diyos, hindi ikaw. Ang kailangan mo lang, katulad ni Nehemiah, kahit hindi niya talaga hari, pinaglingkuran niya ng masaya. So napansin niya, ng hari, na hindi siya masaya. Why does your face look so sad? Sa verse 2 po, when you're not ill, hindi ka naman may sakit. Bakit napakalungkot mo? This can be nothing but sadness of heart. I was very much afraid, ang sabi po ni Nehemiah. But I said to the king, may the king live forever. Why should my face not look so sad? So nagano na po siya, not look sad. When the city where my ancestors are buried lies in ruins. Sira-sira po yung ang syudad ng aking mga ninuno, and its gates have been destroyed by fire. The king said to me, what is it you want? Ano bang gusto mo? Opportunity na po ito. No? Ang sinasabi niya kay Nehemiah, ano bang gusto mo? Agad bang sumagot si Nehemiah? No. He prayed again. Sabi, then I prayed to the Lord of God of heaven. Doon mismo sa lugar na yun, nag-pray siya. Siguro habang binabalik niya yung pitchil, naginto at alak, nagpe-pray siya, Lord, i-guide mo po ako. Bigyan mo po ako ng wisdom kung anong sasabihin ko sa hari. So sabi niya, then I prayed to the God of heaven and I answered the king, if it pleases the king. No, nandyan lang po siya. Ilang seconds lang po siya nag-pray, pero alam niya that is all powerful na. Dahil meron siyang faith. Kung minsan tayo nahaba-haba ng prayer po natin, pero pagtapos mo nag-pray, nagdududa ka pa rin. Wala po siya sa haba ng prayer. Nasa pananampalataya mo sa prayer. Kahit hindi po, wala po sa bulaklak. Oh, Diyos ko, agapan ng panyabyan mo, nung wala kang faith, wala din kung kwenta. Siya po nag-pray po, ilang seconds lang po ito actually. So nung nag-pray siya, if it is pleases the king, if your servant has found favor in his sight, sabi po dyan, isend mo po ako sa aking city sa Judah, no? Kung saan yung mga aking ancestors, shortcut ko na lang po. Verse 6, the king and queen, with the queen, no? Sitting beside, asked me, how long your journey? Gaano ba kakahaba? Pinagbigyan po siya. Actually po, ilang months ang journey po from, Persia, ang Iran ngayon. Iran to Israel. Ilang buwan po yan. It will take more than 1 year. Kasi po, ang mga Magi galing sa Persia, sa Iran. They took almost 2 years or more than 2 years na paglalakbay. Ganun po kalayo. So pero pinayagan po siya, no, sa madaling salita. Tapos niyan, it pleased the king to send me, so I set a time. So sinabi po niya, nag-set siya ng time. I'm sure, mahaba. Kasi gagawin pa niya yung Wall of Jerusalem. Mahaba po yung time. Pinayagan po siya. Meron na po ba kayong pinayagan sa inyo na maglilib kayo ng 2 taon sa trabaho niyo? Wala, di ba?
Baka 2 linggo lang, pagbalik mo, wala ka ng trabaho. Di ba? Pero ito, bakit? Favor ni Lord. Pero kahit hindi ka payagan ng boss mo, pag nag-pray ka, papayagan ka ng boss mo. Katulad po dito, ang nag-control po si Lord. So, ang sabi diyan, verse 7, I also said to him, kung napiplease ang hari, may I have letters to the governors of Trans-Euphrates. Bigyan niyo po akong letter so that they will provide me safe conduct until ano po nila ako, escort nila ako hanggang Judah. And may I have letter to Asaph, keeper of the royal park, so he will give me timber. Humingi pa po siya ng mga kahoy. No, ano ba yung timber sa Tagalog? Mga troso. Humingi pa siya ng malalaking troso kasi nga gagawin po yung mga gates ng Jerusalem. No, ganyan po kakapal ang mukha po ni Nehemiah. Bakit makapal ang mukha niya? Kasi alam niya, favored siya sa Lord. Total, tinanong na ako ng hari. Di sabihin ko na kung sasabihin ko, i-guide mo lang ako, Panginoon. Nag-pray na kasi siya. Pag nag-pray ka na, sundin mo yung sinasabi ng Panginoon sa iyo. And then, marami pa po, i-shortcut ko na lang po. Ang lahat ng kailangan po, ibinigay po ng hari. At ito pa ho, sa verse 9. So I went to the governors of Trans-Euphrates and gave the king's letters. The king had also sent army officers and cavalry with me. May mga sundalo pang kasama. Siguro nung dumating si Nehemiah, sasabihin ng mga tao doon, sino tong itong diplomat na ito? Big time ata siya. May malalaking troso pa siya, mga gamit pa siyang dinadala. Marami po siyang kagamitan na dinadala. Alam po natin ang kwento ni Nehemiah. He built the wall, kahit maraming opposition, si Sanballat at saka si Tobiah. Kilala po si Sanballat? Laging malas yan, may balat eh. Si Sanballat at Tobiah, laging binubuli, hindi nyo matatapos yan. Yung wall of Jerusalem, I think it is less than 19 kilometers. Pero natapos po nila in 52 days. Bakit? Nagpe-pray kasi. At saka, nung na-stress na po sila, basahin nyo na lang po kung natatandaan po. Sabi ni Isaiah, do not be grieved. I-share yung eat the fat and drink the sweet. Send portions to those who are weak. For the joy of the Lord is your strength. Yung kanina, yan po, Nehemiah 8:10 kanina, na nabasa po natin. Natapos po nila. Nagtatrabaho sila, may sandata po sa isang kamay, at yung pagbuhat po nila. Nakita niyo po yung remains ng wall of Jerusalem ngayon, kung gaano kalalaki yung bato. Ganon po kalalaking bato. And yet, sa power ng Panginoon, hindi sa power ng tao, they finished the wall just in 52 days. Wow. Amen. Praise the Lord. Nakakita po ba kayo ng kuminsan dyan, yung building? Kuminsan, di ba may building po dyan na parang barko? O hindi pa pandemic, ginagawa na yun eh. Parang lang yung flyover natin dito. Hindi pa pandemic, ginagawa na. Ngayon, may flyover naman dito sa MacArthur. Iniwan na, puro poste lang. Ilang taon kaya yan? Pero si Lord, kapag kumilos ang Lord, walang imposible. Hindi naman totoo yan, Pastor. Alam mo, kapag ganyan ang isip mo, kapatid, na sinasabing mong hindi totoo yan, wala kang matatanggap na milagro sa Panginoon. Yun lang naniniwala na kaya ng Diyos na gumawa ng milagro ang makatatanggap. Para mong sinasabing, nung sinabi ng Lord, let there be light, naghintay pa siya ng billion and billion of years katulad ng sinasabi ng encyclopedia mo. No, nung sinabi ng Lord, let there be light, in a matter of split second, nagkaroon ng ilaw. Sabi ng mga billions of years, paniwalan din. Ang Diyos po natin makapangyarihan. Pag sinabi niya, agad-agad nangyayari po. So pray before you plan. Natatapos na po tayo. God gives you favor and wisdom. Prayer rebuilds broken walls. Amen. So Proverbs 16:3, turn to the Lord for help in everything you do, katulad ni Nehemiah, and you will be successful. Very successful si Nehemiah. Favored, maraming sundalo, maraming kagamitan, hindi po na-stress at na laging masaya, merong laging joy. Kaya nga po, lagi kayong magalak sa Panginoon because the joy of the Lord is your strength. Kasi kapag may problema ka na, lalo ka pa, libaw ako nagdadialysis na, nakalunos na ako man. Lalo kang mate, sabihan ko kaya ka, makanya na ako mo, nakalunos na ako man. Kaya nyamoy ka kanang ko, crispy pata, pong sugpo, mamuting-muting ka na.
Nakakalunod siya pa ba? Namburi mo ka ng dinosaur. So turn to the Lord for help in everything you do and you will be successful. Amen. Mag-review na po tayo. Prayer leads us to God's direction and wisdom. Pray like King Solomon prayed. Pray like King Jehoshaphat prayed. Pray like Nehemiah prayed. Marami pa po tayong kwentong may pero itong tatlong kwentong ito sapat na po upang tayo ay matuto kung gaano kahalaga ang prayer. Amen. Kung hindi mo alam ang gagawin mo, just like King Solomon, ask for wisdom. Kung natatakot ka, parang ikamamatay mo yung sitwasyon mo, katulad ni King Jehoshaphat, mag-pray ka. And God will give you direction at magpuri ka. Actually po, nung nagpuri po sila, 3 days, nang mamatay 3 days, namumulot sila ng blessing. Hindi hiniling ni Jehoshaphat yun. 3 days, nagpupulot sila ng blessing. Ngayon, kung meron kang target na gawin sa buhay, meron kang dapat mapag-aral ko ang matapos kong bahay namin, mapag-aral ko ang aking mga anak. Pray like King Nehemiah. Pray for favor. Na yung parang mahabang panahon, paiksin po ng panahon ng Diyos. At yung parang napakamahal, ang Lord ang magpo-provide katulad kay cupbearer Nehemiah. But most of all, pray like Jesus prayed. Ang pinaka-best example po natin ng prayer is Jesus. Jesus, last na lang po ito. Jesus is our best model for prayer because He prayed before every big decision, taught us to seek God's will over our own, and brought honest surrender in Gethsemane. Nung sinabi po niya, not my will but yours be done. He shows us prayer isn't about demanding. Ang prayer po, Lord, give me this. It's not about demanding. Tinuruan tayo ng Panginoon, it's about alignment. Let your will be done. When we pray like Him, we get God's direction and peace in the middle of pressure. Bakit kaya importante itong tinuro ng Panginoon sa atin how to pray katulad sa Kanya? Father, nevertheless not my will, let your will be done. Bakit po yung kalooban ng Diyos ang pinagpe-pray natin? Why? Because the will of God is the best thing that can happen to your life. Wala nang ibang pinakamagandang magyayari sa buhay mo, kapatid, kundi kalooban ng Diyos. Amen. Pray for the will of God. Praise the Lord. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Tatanggap po tayo